Ito magandang balita dahil nagsalita na po si Ambassador Kevin Kim, US Ambassador to Asia. Ayan po. Dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea, meron pong mga additional na tulong at $1,000,000 ang ibibigay ng Amerika para nga ho sa kasalukuyang problema ng Pilipinas sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pakinggan po ninyo itong report na ito at sinasabi ni US Ambassador to Asia Kevin Lim o Kevin Kim, ayun, Ambassador Kim. That we're allocating an additional $60 million increase so that it's $100 million in military grant assistance to the Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict. Obligado ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas. Yan ang siniguro ni United States Ambassador to ASEAN Kevin Kim kasunod ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ilang ulit binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipino sa loob mismo ng karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Ambassador Kim, alinsunod na rin sa anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio, paiigtingin pa ng Estados Unidos ang tulong na ibinibigay sa bansa. Kaya naman $60 million ang idinagdag para sa military grant assistance. Dahil dito, $100 milyong na ang military grant assistance ng US sa Pilipinas, bukod pa ang regular na security cooperation ng dalawang bansa. The United States also has treaty obligations to the Philippines. We have done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the capabilities and the capacity to be able to defend itself as well. Ayon kay Ambassador Kim, Yan, ang ganda, Ambassador Kim. Ayan, ang nagsasabi. Magandang balita yan. Kailangan talaga natin na magpalakas ng military, kapabilidad ng ating military ng Pilipinas para nga ho patuloy natin may pagtanggol ang ating mga territory, ang ating lugar na pag-aari ng bansa. Umiinit ho kasi at tumitindi ang tensyon sa pagitan ho ng Pilipinas at ng China. Pero hindi Pilipinas ang gumagawa nito na nagpapainit. Ang China kasi ho talagang marahas ang kailang ginagawa. Sunod-sunod na matapos nilang pagpapaluin sa ulo yung ating mga sundalo malapit dyan sa Sierra Madre na barkong nandyan sa Ayungin. At ang pinakahuli nga yung another water cannon na laging nagbabayar lahat ng galaw ng Coast Guard ng China at ng Chinese government nagbabayral na talagang marahas laban sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Pero laging binabaliktad nila ang sitwasyon na sila daw ang nahaharas, Pilipino daw ang nag-uumpisa ng gulo. Samantala, lahat ng kaalyado ng Pilipinas, lahat ng at karamihang sa mga malaking bansa sa mundo, naniniwalang ang Pilipinas ang merong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman, habang ginagawa ng China ang pagsisinungaling at pangharas sa atin pong mga mangingisda at mga sundalo at Coast Guard, ay lalong nakakahikayat tayo ng tulong mula sa ibang bansa. Yung 60 million additional na tulong ng Amerika para sa mga military facilities, malaking bagay din po yun. Pag kinuwenta mo yan sa 60 pesos ang $1, di ba? Billion pa rin yan. Okay? At malaking bagay po yan. Di ba? Eh, ang $20 million, di ba? Billion. O, 3 billion more or less. Natulong yan. Makakatulong yan sa ating military at pangailangan, pang-araw-araw or anuman, depensa. Yung development, modernization ng military, ongoing yan. Hindi lang naman Amerika ang tumutulong. Nandyan ang maraming mga bansa katulad ng Japan, South Korea, European Union, Australia, at kung ano pa mga bansa na tumutulong. Canada kasama dyan. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi magtatagumpay ang China sa kailang pang-aagaw. Hindi magtatagumpay ang mga Pilipinong pro-China sa ng isyong ito. Mananahig pa rin ang katotohanan na Pilipino ang may-ari ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Pangalan pa lang West Philippine Sea, di ba?
At yung mga mangisda na nadidinig ko at napanood ko isang araw, yung interview ng mga mangisda, nakakaawa talaga sila. Lagi silang parang nasa kalye nagpapartentero, walang peace of mind sa paghahanap buhay, gabit araw. Laging ang piling nila, kahit nasa sariling karagatan, sa West Philippine Sea, parang ang piling nila laging mayroong humahabol sa kanila. Mayroong laging threat na sila pinaalis. Kaya yung focus nila sa pagtatrabaho, pangingisda, para kumita, mapakain at na mapag-aral ang mga anak at pamilya, ay laging nandun ang pangamba na anytime pwede silang iharas, sagasaan at kung ano man, katulad ng nangyari ng mga nakaraang taon na mga isdang binangga ng barko at buhay ang nakataya. Kung yung mismo ating Navy, sundalo na yan, Philippine Coast Guard, nahaharas yung pa kaya mga isdang maliliit lang na motor bangka ang ginagamit. Kaya naintindihan ko yung kalagayan nila. Kawawa naman. Binubuhis buhay ang paghahanap buhay ng mga isdang Pilipino sa sariling karagatan. Yun ang masakit. Pero huwag kayong mag-alala. Nangingibabaw din po ang katotohanan. Tuloy lang po kayo. Nandiyan ang suporta ng ating gobyerno. Nandiyan ang suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard at military para kayong mapigyan ng proteksyon. Huwag mawala ng pag-asa kayong mga mangingisda dyan sa Kalawakan o napakalaking lugar ng West Philippine Sea. Yun naman mga Pilipino na hindi naintindihan yung sitwasyon na yan, nilalait nila at binabaliwala pa, makonsensya sana kayo. Alam ng Panginoon kung sino ang tama at ano ang kapangyarihan ng Pilipino sa isyong yan. Pero sa halip na magkaisa ang Pilipino, magtulungan, pero ganyan naman ang ginagawa ng ibang mga Pilipinong pro-China pa. Ibang-iba ang dating yan. Wala silang konsensya. Sa bagay, expected natin yan kasi ang kailang seminar sa China ginagawa. At pag sila nag-seminar doon ng ilang linggo ng mga pro-China, pagdating dito sa Pilipinas, ibang-iba talaga sinasabi. Para bang pinapalabas nila mali ang Pilipinas. Walang karapatan ng Pilipinas. China ang may-ari. China ang may karapatan. O kung ano man. Ganon silang kalupit. Ganon silang kasama. Kaya huwag pamarisan, huwag paniwalaan ang mga nanlilinlang na Pilipino sa sariling bansa at sariling kapwa Pilipino. Yan po ang aking paniwala at opinion dyan. Please like and share, subscribe and follow. Marami pong nanonood pero hindi yata nagpapalo at hindi ho nag-subscribe sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV, sa YouTube and Facebook page. Sama-sama tayo. Wala naman pong personalan dito. Issue lang, balitaan lang. For information lang po.